Bakit bigla siyang naging ganito kalakas? Nandito kami mula pa noong isinilang ang mga Diyos. Sa mundong ito sa loob ng ilang daang taon, wala akong naunawaan sa mga mekanismo ng kwento. Wala akong naranasang laban. Nandito ako hindi para sumuko. Basta't handang iligtas ng batang Panginoon si Afiu, tiyak na dadalhin ko siya sa malayo. Walang makakaalam na may koneksyon kayo ni Slave. Hindi kailangan ng Snowy Mountain ng isang inutil na alipin. Pakiusap, tulungan mo siya. Tulungan mo siya. Tulungan mo ang aming si Afiu. Balang araw, papatayin kita. Anong sinasabi mo? Dapat mong sabihin ng malakas ang iyong huling salita. Sinasabi ko na tiyak na papatayin kita. Napakadali lang niyang talunin. Bakit biglang naging sobrang lakas niya? Ang talismans ay sobrang inutil. Marami na siyang nakuhang espiritual na bato. Talo na ang talisman. Hindi ako pumunta dito para sumuko. Ang sining ng pagbuo ng bangkay. Paano mangyayari iyon? Ako ang tagapamahala ng mundong ito. Paano ako mamamatay sa kamay ng isang maliit na gnisi? Nanay. Nanalo ako, itinigil ang kamatayan. Nakatuklas ng data ng puso na nakabind. Kahit na i-restart mula sa simula ng serbisyo. Sino man ang labanan ko, puro pang-aapi lang yan. Siyang si Afu ay tiyak na papatayin ka ng kanyang sariling kamay. Tiyak na papatayin kita. Papatayin kita. Walang silbi. Sino ang nagsasalita? Ito ay isang ilusyon bago mamatay. Bigyan mo ako ng masamang guro. Alipin. Si Zhangdong ay ang alilang babae na itinalaga ng sekta upang maglingkod sa iyo. Nagsimula na siguro Lin sa kanyang talakayan sa silid-aralan. Huminto ka, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gamitin ang iyong kapangyarihan ng walang pahintulot? Ang iyong hininga ay magulo. Ang espiritual na liwanag ay nagkalat. Ang pagbabago ng mga teknik sa sariling paraan. Dapat itong parusahan ng mahigpit ayon sa batas. Ang lahat ng espiritual na bato ngayong buwan ay kukunin. Umalis ka sa labas ng pinto at makinig sa parusa. Lin Shiri. Mahirap makipag-usap sa guro, di ba? Ibigay mo ang teknik na ginamit mo para patayin si Zhang Danfeng noong nakaraan. Ako si Xushi na nagbabantay sa iyo. Umayos ka. Walang utang na loob. Akala mo ba sa itsura mong ganyan na kalahating patay? Mabuhay at makalabas sa plaza na ito. Nandyan lang si Zhang Danyang. Naghihintay siya na kunin ang iyong ulo bilang handog para sa kanyang kapatid. Bayaran mo ang buhay ng aking kapatid. Ngunit may mga banal na bagay na humahadlang sa aking kapangyarihan. Mukhang may konting talino ka rin. Ang Light Sword Technique ay isang mataas na antas ng mahika. Kailangan kitang iwanang buhay ngayon. Huwag nang sayangin ang iyong lakas. Basta't pumayag ka sa aking kondisyon. Bigyan mo ako ng 2 espiritual na bato pa. Agad kong ipapasa ito sa iba. Sobrang mataas ang kanyang antas. Hindi kayang depensahan ng kaluluwa. Maliban na lang kung tatakbo akong napakaaba. Panganib na antas 7. Matinding pagnanais na makaligtas sa buhay, antas 1-0. Binabati kita sa pag-unlock ng skill na Ghost Shadow Step. Ghost Shadow Step. Mas mabilis pa siya kaysa sa Flying Sword. Pasensya na, kuya.
Yung bagong espiritu talison ay nasira si Kuya Zhang. Kuya Zhang ay nasa 6th level ng Key Cultivation. Paano pwedeng mangyari yon? Totoo at tiyak. Mas nakakatakot pa. Nakita ko pa na tinawag siya ng 3 elder ng sabay. Isang bagitong nasa ika-4 na antas ng Key Refining. Nakuha niya ang yaman ng ating 7 Evil Sect. Hindi mo pinatay agad ang kalaban kahapon. Una, dahil sa limitasyon ng antas. Pangalawa, siguro dahil hindi maganda ang gamit mong sandata. Gusto mo bang maging estudyante ko? Makakakuha ka ng iba't ibang uri ng espiritu. Walang matitirang kalaban. Ang mga espiritong ito ay may malaking kapalit. Nakuha ito mula sa mga tamang tao. Sabi ko, mag-aral ka sa akin ng medisina. Pagsamahin ang medisina at lason. Kainin ang iba't ibang eliksir hanggang sa lumambot ang bibig. Tinitiyak kong muling mabubuo ang iyong mga ugat ng enerhiya. At magiging matatag ang iyong pundasyon. Siyam na ulit na pilulya ng pagpapatuloy ng ugat. Pampabilis ng katawan na pamahid ng dugo ng dragon. Maging ito man ay enerhiya ng immortal. O mga eliksir. Sa huli, kailangan mo pa ring isugal ang iyong sarili. Upang makapasok sa aking sekta. Bigyan ka ng tunay na kakayahang pumatay. Sa isang utos. Isang saksak lang. Ang medalyang ito ay makakapag-utos sa mga lihim na bahagi ng sekta. Sino ang nais mong gawing guro? Tulungan ang nakatatandang guro na isara ang pinto. Ito ang pinapangarap ng disipulo, ngunit sayang. Sayang, pagkatapos ng 35 araw. Ang 7 masasamang sekta kasama ang mga elder at lahat ng disipulo ay mawawala na. Ang disipulo ng Valley of Life and Death ay gumagamit ng pangalang Jinyuan. Naging undercover sa 7 masasamang sekta sa loob ng 16 na taon. Pagkatapos ng 37 araw, bubuksan niya ang pinto. Sasalubungin ang hukbo ng tamang landas na umaakyat sa bundok. Sa oras na yon, ang 7 masasamang sekta ay magdurusa ng labis. Nawala ang buong pamilya. At hanggang sa kamatayan mo, hindi mo na ipaghiganti ang iyong ina. Ngunit lahat ng ito ay ipinakita mo sa akin. Ano ka ba talaga? Bakit ako dapat maniwala sa iyo? Pumikit at mag-concentrate. Tahimik na bigkasin ang altar. Tumingin ka ng mabuti. Ano ba talaga ako? Narito ay isang magandang lugar para mag-ensayo at magdasal. Hindi mahalaga kung sino ka o ako. Ang mahalaga ay mas mahina ka kaysa sa inaasahan ko. Talagang nakakahiya na nakadikit sa katawan na ito. Na pinapahiya ang mukha ng tunay na Buddha. Saan sa mundo ang Buddha? Ano ka ba talaga? Huwag kang mag-alala, ngayon walang Buddha sa mundong ito. Pero sa hinaharap, magiging mundo ng mga Buddhista ito. At ako ang ika-37 leader ng sekta ng Buddha. Dahil sa isang aksidente, napadpad ako 300 taon ang nakalipas. Iyon ay ngayon. Pumunta ako sa bahay ni Zhang Danfeng at nakipaglaban sa iyo. Kaya hindi ibig sabihin na biglang lumakas si Zhang Danfeng. Ibig sabihin, ako ang pumatay noon. Ako yon. Nang mag-restart ako, pinatay ka agad mo ako, basura ka. Nasa katawan mo ako. Hindi makasalita, hindi makagalaw. Matagal na akong nagtiis. Sa wakas, makakaganti na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Sa ngayon, hindi naman. Sa katunayan, nakatali na tayo ngayon. Kung mamatay ka, hindi ako mabubuhay. Bakit ako maniniwala sa'yo? Tila nagpasya ka na talagang pumatay. Naghahanap ka lang ng paraan para makaganti. Sa wakas, nagtiis ako ng maraming araw. Kailangan kong makuha ang kaunting interes. Tungkol sa kung maniniwala ka o hindi. Iyan ay hindi na sa'yo. Isa sa wakas, papatayin kita na parang pinisa ang isang langgam. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong gagawin? Siyempre, gagawin kitang may kakayahang makaligtas. Para hindi basta-basta na lang mamatay sa kamay ng isang tauhan. At madamay pa ako sa pagkamatay. Gayunpaman, isang paalala. Bagamat ito ay isang training ground lamang, kapag napatay, talagang mamamatay ka nga. Iyan saan ka pupunta? Sinabi ko na nga na mamamatay ka. Napaka walang inat pa rin. Hindi ako namatay. Buhay lang ulit.
Pero totoo ang sakit. Hindi makagalaw. Napakaraming butas. Hindi pasado ang ghost step, sunod na bagay. Kulang ang depensa. Ay, haha. Ikaw ang nagkamot sa akin. Hindi rin pwedeng umatek. Sa ganitong paraan, sa araw ng pagkawasak, tiyak na mamamatay ka. Mas mabuting mag-aral ka ng mabuti bago ang pagkawasak. Susunod, hanapin ang espiritual na bato. I-refine ang espiritu ng Diyos at umalis sa Kixi-sect. Ang Yin Lian Shu ay isang teknik na maaari lamang mahasa sa yugto ng Jindan. Saan pa ako makakahanap ng espiritual na bato? Kung magpapaalam ako sa matanda bilang guro, tiyak na makakakuha ako ng mabilis na pagsasanay. At pagkatapos ay ikaw ay magiging pangunahing alaga ng sekta. Palaging binabantayan. Bago ka pa man makakuha ng pangalan, ay mapapasok ka na ng mga kilalang sekta. May mga gantimpala rin ang mga misyon ng sekta. Pero kulang talaga ang merienda. Masyadong mabagal ang takbo. Ano ang dapat gawin? Shixing, kailangan ba talaga nating agawin ang pamamaraan ng espiritual na simbolo? Siya ay disipo na pinili ng 3 matandang guro. Ano ang ikinabahala? Ayaw naman niyang maging alagad. Siguradong hindi siya gusto ng mga guro. Siyempre, kailangan nating turuan siya ng leksyon para sa mga guro. Talagang may nakakatulog na may dalang unan. At saka, si Zhang na nga ang na-injure ng ganito. Hindi titigil ang mga matandang disipulo. Kahit ano paman, mamamatay siya. Mas mabuti pang tayo na ang umatake ng maaga. Lene. Habang hindi pa siya ganap na gumaling, gamitin natin ang kababalaghan at pamatay na teknik. Lahat ay tinanong na. Kapatid na Lin. Nandito kami para makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Walang sinuman ang hindi natatakot sa posibilidad ng paghihiganti. Kaya't umalis na ng maaga. Naghahanap ba kayo sa akin? Ang mga kapatid ay natatakot na baka hindi ako magtagumpay sa aking mga sugat. Kaya't nagpunta sila rito para ipakita ang kanilang pag-aalala. Lin, dumating kami para makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo ng tinta. Hey! Mabuti, gamitin mo ang iyong kakayahang umiwas at mga paraan ng pagpatay. Palitan mo ang buhay mo. Nakikinig, hindi ito masyadong sulit ah. Mas mabuti pang magpalitan tayo ng negosyo. Tanggapin niyo akong maging leader. Bigyan niyo ako ng 500 na espiritual na bato. Sa ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Haha. Anong sinasabi niya? Hayaan mong siya ang boss. Haha, akala niya nanalo na si Senior Zhang. Na makakagala na siya ng mayabang. Haha. Isang bagong disipulo na hindi pa nakakatuntong sa pundasyon. Talagang daring sabihin na binabantayan nila tayo. At daring pang humingi sa atin ng 500 na espiritu na bato. Para bang naisipan niyang napabobo na siya? Kung ayaw niya, kailangan kong gumamit ng ilang paraan. Mahika ng kontrol. Nakalimutan niya na matutunan ang ganitong mataas na uri ng kasanayan, Kuyaksu. Hindi pa gumagaling ang sugat niya. Basta nagpapanggap lang siya. Sama-sama tayong umakyat. Walang takot sa kanya na hindi magiging tapat. Sakto lang, makakapag-practice kayo. Nakakolekta ng karanasan sa totoong laban. Umabot na sa pundasyon. Mukhang talagang epektibo ang pagsasanay sa dambana. Narito ang 500 espiritual na bato. Kapatid na guro, panganay. Sana'y alagaan mo kami sa hinaharap. Guro, nakatatandang kapatid. Sana'y alagaan mo kami sa hinaharap. Mas mabuti sana kung maaga kang pumayag. Para hindi kami masyadong matamaan. Hindi ba't palaging tahimik at masipag ang batang ito? Bakit bigla na lang siyang naging ganito ka-wild sa isang gabi? Nasa kamay na ang 500 na espiritual na bato. Ngayon na, oras na para tumaas ang antas. Handa na ako. Kailan tayo maglalaban? Hindi maglalaro ayon sa iyong kakayahan. Sa training grounds, para makapagsimula sa Golden Core, kailangan ng hindi bababa sa 10 taon. Mas mabuting subukan ang ibang paraan. Ano ba talaga yon? Ang iyong gintong daliri. Gintong daliri. Maaari mong isipin ito bilang ibang hanay ng mga batas ng kalikasan. Basta't magagawa mo ang itinakdang gawain. Makakakuha ka ng karanasan at makakaakyat. Napakadali at walang anumang panganib sa buhay. Kaya't ang gawain na yon ay pag-aalis ng mga damo. Mahal na Elder Lin,
Nagawa na ng aking kapatid na disipulo na alisin ang lahat ng mga damo sa loob at labas ng sekta ngayong araw. Gino, Elder Lin. Ang aking nakababatang kapatid na si Lian ay kamakailan lang pumunta sa kahuyan at pumutol ng 1,000 pirasong espiritual na kahoy. At pati na rin, nilinis niya ang mga nakatinggang damit ng mga disipulo sa alahas. At pinatuyo niya ang mga ito. Gino, Elder Lin. Naayos na niya ang mga sirang hagdang sa loob at labas ng sambahan. At pinaganda niya ang daan para sa mga palaboy na pusa sa ibaba ng bundok. Ang kapal ng mukha niya, hindi niya ako ginawang master. Pero ginugol niya ang 1 buwan sa ganitong kalokohan. Sobrang sayang ang oras at talento. Iyan hindi niya ako binibigyang pansin. Kung hindi siya interesado, hindi na lang ako magpapili. Dala siya dito at gawing aking tagapag-alaga. Totoo nga, nakamit ko na ang promosyon. Kahit na na-promote, pero ang Jindan ay hindi sapat sa harap ng mga puwersa ng Zhengdao Alliance. Mas mabuting magmadali at mag-refine ng Xianqi para makatakas. Naging matagumpay na ang Bloodthirsty Sword. Nandito ako para tumulong. At nakapag-practice pa hanggang sa Night of Annihilation. Talagang napakabobo. Samantalang sila ay umaatake sa pangunahing tuktok. Magsimula na tayo. Gabi ng paglipol ba? Ang aking Xianqi Pavilion. Hindi basta-basta mapapasok. Dapat matikman niyo ang elixir na ginawa ko sa Bexing. Hahaha. Ang tagal naman ni Lin Shidi. Mga tao ng tamang landas. Ikaw ang pinagbabawal na kalaliman. Naguguluhan ka kung bakit ako nandito, di ba? Pero ayos lang. Ang mga patay ay walang pagdududa. Huwag makipagtalo sa kanila, umalis ka na. Sabi ko, kailangan mamatay ngayon. Ikaw ba ang makakapaghiganti para sa ina? Talagang walang silbi. Babala, babala. Muling winasak ang daluyan. Nawala ng datos ang sistema. Agad na pinangalan ng puno ng Diyosa. Panatilihin lamang ang pangunahing pagkuha at pamamahagi ng karanasan. Pinilit na simulan. Disipulo ng 7 masasamang sekta, Lin Fu. Malupit ang kanyang kapanganakan. Tunggal na paligsahan ng pamilya. Pagbawi mula sa kulong. Si Zhang Danfeng na na-attach sa sistema ay nakatali sa sistema. Sa gabay ng sistema. Mabilis siyang umakyat sa antas ng Jindan. Matapos gawin ang kanyang pangunahing espiritual na kasangkapan, siya ay inambush. Nabugbog at nahulog sa bangin. Sayang, ano ba talaga? Anong mga hiling mo pa? Ihayag mo na lahat. Nangangapa-kaukaw ka pa. Sino ba talaga ang gusto mong sambahin na Gur? Elder Bei, Elder Zhao, Elder Wu. Ito ay 1 buwan bago pa man mamatay ang angkan ko. Sistema, nandyan ka pa ba, sistema? Anong sinasabi mo, bata? Nagsasalita ka ng walang kwenta.
Baka ayaw niyang maging disipulo at gusto na lang mamatay. Ano bang sinasabi niya? Kailangan ng karaniwang disipulo na gumugol ng daang taon ng pagsusumikap para matutunan ang isang kasanayan. Sino siya para magsalita ng ganito tungkol sa tatlong kasanayan? Sa tingin ko, iniisip niyang kahit isa sa ating mga nakatatanda ay hindi kayang magturo sa kanya ng mag-isa. Para bang hindi siya nag-isip. Talagang hindi niya alam ang kanyang lugar. Ang mga patakaran ay patay, ngunit ang gana ay malaki. Ngunit gusto ko ito. Sisimulan natin dito sa akin. Mukhang may kaunting anyo. Inan, hindi masyado. Linlin, kapatid na guro. Lahat ito ay ayon sa mga taong inutusan mong suriin. Ano ba talaga ang balak mo? Siyempre, ang layunin ay pumatay. Nakalinis na ako sa mga umatake sa akin. Ngayon, ikaw na lang ang natitira, Jin Yuan. Oh. Hindi ba't ikaw ang sikat na henyo, Lin, na kasama ng tatlong guro? Ay, pero puno na ang kwota. Magsimula ka na sa susunod na taon. Hahaha, hey. Akala mo'y isa kang bida. Ilang araw pa lang sa larangan. Oh. Uy, hindi ba't ikaw yung nakapasok dahil kay Sushai? Kaya ka lang nakapasok dito. Kailangan din ng koneksyon para makasali sa laban. Yan nakakatawa talaga. Kung wala kang kakayahan, umalis ka na. Huwag kang magpapahiya. Unang laban sa unang round. Pang-apat na antas ng pagpapalakas ng enerhiya. Lin Fu laban kay Chen Mang. Pang-walong antas ng pagpapalakas ng enerhiya. Matagal ko nang hinahangaan si Senior Brother Lin. Sabi nila, swerte ka talaga. Hindi lang ikaw nakapagpatunay sa tatlong matandang guro. Kahit na ang banal na babae ay may mata sa langit. Pero, hindi pwedeng umakyat sa ring gamit lang ang koneksyon. Kung hindi matibay ang kamao mo, mahihirapan kang magtagumpay ng patas. Anak ni Chen, anong sinasabi mo dyan? Ganitong inutil na umaakyat sa posisyon dahil sa babae. Ako, si Wang Kui, isang kamay ko lang ay pwedeng durugin. Tama si Senior Wang. Winasak siya. Laging nagtatago. Kung bilis ang pag-uusapan, hindi ako matatalo. Magsisinungaling ka sa akin. Naging disipulo sa labas ng tahanan sa loob ng kalahating buwan. Naituro ng tatlong nakatatandang guro sa loob ng 10 araw. Mula sa pagbuo ng enerhiya hanggang sa gintong elixir. Anong uri ng henyo sa pagsasanay ito? Pero kakabreak lang sa Jindan. Anong pinagsasabi mong henyo sa pagsasanay? Tingnan mo kung paano ko siya puputulin. Ito ba ay ang daga ng pag-inom ng dugo? Noong nakaraang taon sa universal na pagsubok, si kapatid Wang ay dahil dito, na nag-isa niyang pinatay ang dugo ng demonyong lobo sa huli ng Jindan. Ang daga ng pag-inom ng dugo na ito ay makakapagtipon ng lakas ng dugo upang muling punan ang sarili. Mas malakas na armas para sa pag-atake. Si Kuya Wang ay isa ng tagapagtayo. Sa huli, delikado na siya. Maliit na issue. Ito ang pangalawang komandante sa laban, si Tuli. Yele, batang ito. Tapos na ang laban mo sa arena. Pangalawang komandante ng labanan, si Tuli, nasa tuktok na ng Golden Core, malaki ang potensyal. Si kapatid Wuli noong mga nakaraang taon ay nagtagumpay sa kanyang sariling lakas. Sa larangan ng digmaan sa hangganan, na nagpatumba ng 3 kapantay na mga cultivator ng tamang daan. Dapat sana ay direkta siyang pumasok sa Hall of Execution upang hawakan ang utos ng pagpatay. Ngunit ang mga nakatatanda ay nag-isip na siya ay kulang pa sa karanasan. Kaya pinayagan siyang mag-practice sa hall.
Sino ang mag-akalang biglang sumulpot si kapatid Lin at kinuha ang utos ng pagpatay? Malaki ang naging alitan nito. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang talento mong umaasa lang sa swerte. Kung gaano kalaki ang iyong mga buto para mabasag ko. Mag-ingay ka pa. Talaga bang akala ng gatekeeper na siya ay? Na-detect ang bilis. Pinagsasama-sama ang peak na karanasan sa laban. Ang karanasan ay nakakapag-activate ng sistema ng mataas na gantimpala kapag naabot ang critical na punto. Pagpapalawak ng espiritu at pag-akyat sa mas mataas na antas. Nakaabot na siya. Sa gitna ng laban. Lumampas na sa gitnang yugto. Diretso na sa huling yugto. Umalis ka. Hahaha. Babasagin ko ang lahat ng buto mo ngayon, espiritu ng simbolo. Para kay kapatid Zhang. Simulan na. Maghihiganti. Sira-sirain mo muna ang katawan mo. Napakabagsik ng sigil na ito. Lily, huwag kang masyadong malupit. 3 pulgada ang ibigay mo kay Zongshu. Isang hampas lang at guguho. Sumuko ka na ba? O gusto mo bang masira ang mga buto mo? Sumuko na ako, sumuko na ako. Li Fu. Sabihin mo sa akin, ano bang nangyari sa'yo? Yung nag-end sa'yo ng tahimik. Nasaan na si Fu na hindi umuungol kahit nasaktan? Paano ka naging ganyan ngayon? Ang tindi naman. Suli, umalis ka. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Gusto ko talagang malaman. Pinabali mo ang mga kapwa mo disipulo isa-isa. Samantalang ikaw ay masaya lang sa buhay. Kailan ka naging ganitong malamig na masamang tao? Hindi ako masamang tao. Suli, pagkatiwalaan mo ako sa isang pagkakataon. Sa pagkakataong ito lang, may dahilan ako. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa hinaharap upang mas kaunting tao ang mamatay. Kabilang ka. Anong dahilan? Bakit mo kailangan gumamit ng ganitong sobrang paraan? Para itigil ang paggamit ng talismans. Ngayon, para kang isang walang pusong mandirigma na walang awa. Suli, kailangan mong malaman. Pagkatapos ng 37 araw, kapag bumaba ang tabak sa iyong leg, doon mo mauunawaan. Hindi pwedeng huminto, ang huminto ngayon ay kamatayan. Sumpa ng kaluluwa, sunugin ang pinagmulan. Lin Fu, hinahanap mo ang kamatayan. Maganda, napakaganda. Isang insekto sa yugto ng pagsasanay. Kaya mong saktan ako ng ganito. Pinipilit mo akong gamitin ang hakbang na ito. Lin Shidi, karapat-dapat ka nang magmalaki. Nasa rurok ng antas ng baguhan. Si Jing Shixiong ay talagang nagtatago ng ganitong lakas. Ito ang tunay niyang lakas. Dapat nang matapos ang lihim na laro ng Valley of Life and Death. Namatay ang espiritual na talisman sa kamay ng isang undercover noong nakaraang buhay. Sa muling pagsilang, upang pigilan ang massacre sa pamilya. Mabilis na nag-aral ang 103 matatanda upang manalo sa paligsahan ng Gold Core sa arena. Inilantad ng publiko si Jin Yuan. Nagpakita ng lakas si Jin Yuan sa finals. Nabaling ang espiritu sa kawalan ng pag-asa. Iyan matigas ang ulo. Sa susunod na sipa, kukunin ko ang iyong ulo.
Sa susunod na buhay, huwag mong harangin ang daan ng nakakataas. Tapos na ang laro dito. Hindi. Jinyuan buhay at kamatayan, Qin Feng. Nagkunwari kang ibang tao at pumasok sa aking Kijisek. Sa aking ika-16 na taon. May plano ka. Gamitin ang iyong disiplina sa core ng Shengshan Valley na nasa iyong bewang. Buksan ang utos ng buhay at kamatayan. Sa silangang bahagi ng aking proteksyong bundok. Sun Wei Shenglen. Huling labanan ng buhay at kamatayan. Kasama ang mga puwersa ng Zhengdao. Papatayin ang aming sekta. Wawasakin ang aming tradisyon. At hindi. Hahaha. Kakaiba at walang katuturan. Kapatid na Lin Fu, walang galit sa'yo. Wala akong sama ng loob sa'yo. Upang itago ang iyong pakikipagsabuatan. Nagawa mong mag-imbento ng ganitong punong-puno ng butas na kasinungalingan. At nag-imbento ka pa ng ebidensya upang siraan ako. Ang tanda na ito ay isang pamana ng aking pamilya. Ibinigay ito sa akin ng aking lolo bago siya pumanaw. Nagdala ito ng alaala ng mga mahal sa buhay. Ang nakaukit na salita sa itaas ay isang salita mula sa pangalan ng aking lolo. Kailan ito naging utos ng buhay at kamatayan? Mga elder, pakiusap na suriin ito. Ang taong ito ay may malalim na isipan. Malupit at brutal. At higit pa, may matalas na dila. Kung hindi natin siya mahuhuli ngayon, mahigpit na interogasyon. Alamin ang mga puwersang nasa likod nito. Nasa panganib ang 7 masasamang relihiyon. Handa ang disipulo na ipagpalit ang buhay at ari-arian. Ang aking mga sinasabi ay totoo. Mangyaring magdesisyon agad, elder. Hulihin ang tunay na espiya ng sekta. Lin Fu. Kunin si Lin Fu. Tingnan, ito ang tunay na puso ng tao. Ito ang mga kapwa kong nais kong iligtas. Sandali, may nais ipahayag ang disipulo na si Suli sa nakatatanda. Kapatid na si Lin Fu. Ang kanyang mga sinabi at ginawa kamakailan ay talagang kahina-hinala. At minsan, aksidenteng natuklasan ng disipulo. Si kapatid na Lin Fu. Mukhang may mga lihim siyang nilikha. Na mga kagamitan na hindi ayon sa aming tradisyon. Mga kagamitan ng masamang espiritu. Talagang hindi siya mabuting tao. Tahimik, may kakaibang nangyayari. Huwag makinig sa isang panig lamang. Nasaan ang mga disipulo ng batas? Agad na suriin ang katawan ng 2 tao sa espiritual na lugar. At mga personal na gamit. Suriin ang anumang kahina-hinalang bagay. Kapatid Lin. Talaga bang ginawa mo ito? Akala ko ay nagmamadali ka lamang at naligaw ng landas. Hindi ko akalain na may ganito kang masamang balak. May isa pang bagay na nais ipaalam ang disipulo. Noong nakaraang gabi, bago at pagkatapos ng hatingabi, ang disipulo ay naguguluhan sa kanyang isip. Kaya't siya ay nagpunta sa tahimik na bahagi ng bundok upang magpahinga. Nakita niya mismo si Lin Fu na nag-iisa. Napalihim na bumabalik mula sa direksyon ng pintuan ng bundok. Dumating ang pagdududa sa kanyang isip. Lumapit siya upang magtanong. Ngunit siya ay nagmamadali at may takot sa kanyang mukha. Sinabi lamang niya na siya ay nag-ensayo sa tahimik na lugar sa labas ng bundok. Agad na umalis. Ngayon, sa pag-iisip, siya ay napakatapat. At ang kanyang anyo, pumasok at lumabas sa pintuan ng bundok, marahil ay nakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Ito ay hindi maiiwasan na may kaugnayan sa lihim na mensahe ng mga taksil. Mga traidor ng sekta. Hindi nakapagtataka na ganoon siya katindi. Matagal na palang kalaban na siya. Kunin ang espiritu talisman. Itong traidor na ito. Hindi pa tapos, Jingyuan, Suli. Lahat maghintay. Kung hindi ako mamamatay. Sinusuri ang buhay ng host nasa kritikal na kalagayan. I activate ang emergency life support protocol. Ikaw ka. Hindi ka pa tuluyang nawawala. Kulang ang enerhiya. Hindi na maayos. Maaari lang mapanatili ang pinakamababang buhay. Pag-aaral ng pangunahing paghinga. Pag-iingat para sa kaligtasan. Kailangan nating mabuhay. Mga makasalanan, nakikinabang. Nakipagsabuatan ng Hanzong. Tiyak ang ebidensya, maliit na boses. Yare. Karapat dapat sa kamatayan. Natapos na ang mundong nais kong iligtas. Nawala ng pagkakaibigan. Ubos na ang dugo.
patungo sa aking daan. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Babala, ang mga palatandaan ng buhay ng host ay malapit ng permanenteng huminto. I trigger ang panghuling emergency plan. Nagsimula ang protocol. Puwersang pag-scan. Pagsamahin ang lahat ng datos ng labanan ng host. Tuktok ng karanasan. Kumpirmahin na tumutugma sa pinakamababang pamantayan ng pagpapalit para sa muling paghubog ng katawan. Simulan ang sapilitang pagpapalit. Palitan ang pansamantalang labanan. Isang duguang kanang braso. Gamitin ang orihinal na enerhiya ng sistema bilang pang-udyok. Tagal ng 72 oras. Babala, ang dugo ng demonyo at ang pangunahing espiritu sa katawan ay pansamantalang koneksyon lamang. Sa loob ng 72 oras, dapat makuha ang 5 kulay na bulaklak para sa matibay na koneksyon. Kung hindi, ang mga katawan ay babagsak. Iyan ang kanyang 5 kulay na bulaklak. Wala ng oras. Napakakakaiba ng braso na ito. Ang dugo at enerhiya ay nag-aalab. Parang may dugo. Kukunin ko ang bulaklak na ito. Swerte, nagustuhan ko rin ito. Ang bulaklak na ito ay akin. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Nagmamalaki ka, naglakas loob kang maging mapaghambog sa harap ng Panginoon. Iyan dumating ka sa tamang oras. Sakto, subukan natin ang lakas ng braso na ito. Hindi tama si Kixu. Sino ka ba talaga? Yung tao na gustong kunin ang buhay ko. Hindi pwedeng basta-basta tumanggap. Magpapalabas ng putik. Pero laging nakamamatay. Ang instinct sa laban na ito ay hindi pangkaraniwan sa katawan lang na panlaban. Sira ang mukha ng demonyo. Siguradong naakit ito ng espiritual na lakas. Napakahirap, dumating na agad ng ganito kadami. Kailangan ko pang mag-ingat sa batang iyon na sumugod. Ngayon ang tamang pagkakataon. Babala, nakakita ng mataas na enerhiya na buhay. Mabilis ang reaksyon. Lumapit sa lambak. Iniligtas niya ako. Makinig, may mas matinding bagay na dumarating sa ulap. Kung magpapatuloy tayo, walang makakakuha ng bulaklak. Lahat mamamatay dito. Ay. Sandaling tigil muna ang labanan. Unahin nating tapusin ang mga kalaban na ito. Pagkatapos na, saka na natin pag-usapan ang mas komplikadong bagay. Ngayon, talagang mas importante ang buhay. Kung magtatangkang sumugod sa likod, huwag kang mag-alala, gusto ko lang mabuhay ngayon. Hindi pwedeng makipagsabayan ng basta-basta. Ang kabibi nitong hayop ay sobrang kapal. Kailangan hanapin ang kahinaan. Huwag sa ulo. Para sa pinakamalakas na depensa. Diyan. Ngayon na. Doble ang bukang liwayway. Bakit ang mga ina natin ay magkaibigan? Lumaki tayong magkasama. Bakit mo pinatay ang buong pamilya ko? Susu, hindi na ako bumalik mula nang umalis ako sa malaking bundok ng Nye. Nang may nangyari sa pamilya ng yon.
Ako ay nasa malayo, libo-libong milya sa timog dako. Hindi kailanman ako ang salarin. Patuloy pang nagdududa. Noong gabing iyon, malinaw kong nakita. Ikaw ang pumatay. Nakita ko mismo. Hindi laging totoo ang nakikita. Susu, mag-isip kang mahinahon. May pagkabagalang pagdaloy ng kanyang espiritual na lakas. Hindi ito ganap na dulot ng lason. Ito ay huminto. Susi, suriin mong mabuti ang iyong espiritual na larangan. May problema sa iyong alaala. May tatak ng selyo sa likod ng iyong tenga. Bakit kami ng aking ina ay pinahirapan ng pamilya pa? Lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Bakit mo gustong pumatay sa buong pamilya ko? Susu, aalis na ako. Matapos kong umakyat sa daaning bituin, hindi na ako nakabalik pa. Noong nangyari ang problema sa iyon pamilya. Nasa malayo akong South Wilderness, libo-libo ang milya ang layo. Hindi kailanman ako ang salarin. Sa malalim na duyan ng anino, hindi pa rin nila magawang aminin. Ayon sa alamat, ang mga kaluluwa rito ay bihasa sa sining ng mga ilusyon. Marahil makakatulong sila sa akin na linawin ang katotohanan noong mga nakaraang taon. Nakita ko mismo. Hindi ito tiyak na totoo. Susu, mag-isip ka ng maayos. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay bunga ng isip at talino. Hindi ito ganap na dulot ng lason. Huminto ka, Suksin. Sa aking puso ay may espiritu ng liwanag. May problema ang boses na ito. Kami ay humihingi sa iyo na may tatak sa likod ng iyong tainga. Hindi ito sinadyang istorbohin. Ikaw ba ay kabilang sa lahi ng espiritu ng Fox? Ang pangalan ko ay Imiao. Ikaw pala ay disipulo ng Seven Evil Sect, Linfu. Inilantad ang undercover, inakusahan ng kasalanan pero naipit pa. Nawalan ng kakayahan sa cultivation. Pinatalsik sa sekta. Tulong ng Tree Spirit System para muling buuin ang Blood Fiend right arm. Nagkita sa laban sa Five-Colored Flower laban sa Ghost Valley. Inakusahan siyang kaibigan ng kapwa niya noong nakaraang taon na pumatay sa buong pamilya. Yun Suksin. Nabalik ang alaala. Noong nakaraan, sama-samang nagbasa. Afu, mabuhay ka ng maayos. Hindi, huwag tayong huminto, Afu. Huminto. Isa lamang itong alaala. Hindi ko makakalimutan ang aking ina. Hindi ko makakalimutan kung bakit ako kailangang lumakas. At hindi ko kailanman isusuko ang pagpatay sa taong iyon. Ay. Ahom. Ibalik mo ang aking mga magulang. Hindi dapat iwanan ang babaeng ito, Ginoo. Ang dugong mula sa pamilya ng mga yun ay espesyal. Ito ay mahalaga sa pag-unawa ng Double Heaven Sword Technique, isang antas na hindi maaaring mawala. Mas mahalaga siyang buhay kaysa sa isang bangkay. Pero galit na galit siya sa'yo. Baka walang katapus-tapusan ang problema. Talagang papatayin kita. Siguradong gagantihan namin ang pamilya Luo sa pagpatay sa akin. Tulad niya siya ng isang mapagsubok na tao. Magkapareho pa ang paraan ng pagsasalita. Kung ganito nga, mas mainam na gawing tabak mo ang aking katawan para sa iyong paghihiganti. Ang pumatay sa buong pamilya ko ay si Luo. Ito ay talagang peke. Ito ay talagang peke. Sampung taon. Nadaya ako ng buong 10 taon. Sa loob ng 10 taon, nagalit ako sa maling tao. Naniwala ako sa maling bagay. At tapat na tapat pa sa tunay na salarin. Pasasalamat. Yun Suksin. Talaga namang isa kang ganap na hangal. Hindi ito kasalanan mo. Makinig ka sa akin, Suksin, napakalakas ng selyo na yon. Masyado kang bata noon. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang mabuhay. Tanging sa pamamagitan ng buhay ay magkakaroon ka ng araw ng paghihiganti. Nabasag ang selyo ng kaluluwa. Talagang hindi dapat itira ang mga walang silbi.
Hindi. Maraming masasamang bagay na may amoy ng yelo. 渣子味道的坏东西过来。 Dumarating na sila ng mabilis. Dumaan sa puwang ng bato sa silangan. Si Emiao ang mauuna. Gamitin ang ilusyon para magtakip. Hindi na makakapaglinis si Hasi. 来不及清场了。 Bituin ang tadhana. Hindi mo dapat galawin ang mga bagay na hindi mo dapat galawin. Pangalawang tiyuhin o dapat bang tawagin kita na traidor ng pamilya yon? 家的叛徒。 Laging tapat ka kay 向 Luwento. 来忠心。 Noong pinaslang ang pamilya yon, may bahagi ka rin dito, di ba? Matalino pero sayang, ang mga matatalinong tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Walang natirang yelo sa langit. 毁灭。 Sino pa ang pinadala niya? 谁？ Hahaha, hindi kayo makakatakas. 你们逃不掉的， Ang mga tao ng amo ay parang isang bitag na nakapaligid sa inyo. 是天罗地网啊！ Sinasabi ko sa inyo. Ang amo ay matagal nang nakipag-alyansa sa lambak ng buhay at kamatayan. Ang hilagang teritoryo ay malapit ng makamit. Kahit na mabuhay kayo ngayon, 直呼着烟， mas malalim ang lason kaysa sa inaasahan ko. 你人 Magtiis ka. Nasa ilalim ng kontrol ang lason sa ngayon. Ngunit nasira ang iyong mga internal na organo. Sa loob ng 3 araw, huwag kang gumalaw ng buong lakas. Mahihirap at mayayaman. Hindi. Kuya Afu, pasensya na. Hindi ko akalain na nagdusa ako sa mga kaaway na pumatay sa aking ama at ina ng 16 na taon. Halos ikinamatay ka pa ng guro. 恨死你！ Ang galit na ito ay hindi dapat kalimutan. 共戴天。 Dapat na mabuhay ako upang makaganti ng kamay. 报仇。 May paparating na masama. 来了。 Hahaha, saan tatakas ang mga natira sa pamilya yon? 云家余孽，往哪儿逃？ Dumating ka sa tamang oras. Ilan sa mga sinabi ni Sherry bago siya namatay ang pinaniniwalaan mo? Lubos na mapanganib si Lo Wentu. 文图。 Dapat ko na sanang naisip na may ganitong ambisyon siya. Kapatid na Ifu, alam mo ba? Sa loob ng 16 na taon, bawat pagkakataon, kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita dahil sa'yo na wala ang magulang ko. Kinamumuhian kita dahil sa'yo na wala ang lahat sa akin. Ngayon ko lang nalaman na mali ang pagkakainis ko sa maling tao. 错了人。 Nagalit din ako sa'yo. Nagalit ako dahil naging alagad ka niya. Nagalit ako sa pagyurak mo sa pamilya Lin. Tapos na ang mga nakaraan. Ngayon ay dapat pag-usapan ang mga seryosong bagay. Nakasulat sa Jade Talisman na 3 araw mula ngayon, sa oras ng daga, sa Timog Silangan. May mga lihim na koneksyon sa loob at labas. 奥义他 May mga plano silang nakahanda para sa pagtulong. Bago mamatay si Yunli, sinabi niyang nakipagsabuatan na ang Lo Wento sa Valley of Life and Death. Ang gusto niya ay hindi paghihiganti kundi 是 ang 真 buong 的 Northern Spirit Fox Clan ay mawasak. 灭时 Gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Nakatukoy ng mataas na purong enerhiya. Nasa proseso ng pagkukumpuni ang core module. I restart. Nakagising ka, kulang ang enerhiya. Nananatili lamang sa mga pangunahing tagubilin. Wala ng oras. Sapat na ang 15 araw. Nagbigay ng babala ang sistema. Nagbigay din ito ng takdang panahon. Kailangang masira ang sitwasyon sa hilagang teritoryo sa loob ng 15 araw. Impormasyon sa Jade Talisman, simbolo ng itim na balabal. Pahayag ng puwersa. Ang mga pahiwatig na ito ay tumutukoy kay Lo Wento. Mas malaki ang kanyang plano kaysa sa inaasahan natin. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan upang sakupin ang iba't ibang sekta sa Beijing. At itatanghal ang sarili bilang hari. Kaya tayong 3. Ang mga insekto na unang dapat niyang durugin sa kanyang plano. Maraming insekto. Kaya nitong durugin ang malaking puno. Ako si Lin Fu, nanunumpa dito. 此立誓， Sa dugo ni Lo Wento, iaalay ko ang kaluluwa ng aming angkan. 将亡魂 Babalik sa Beijing ang Iban Yenye. Anong pakiramdam? Parang nilamon ng apoy. 烧过， Parang bumuhay muli ang braso na ito. 活了过来。
Data ng katawan ng host ay abnormal. Nakatagpo ng bisa ng 5 kulay na bulaklak, na nagdudulot ng hindi kilalang reaksyon sa dugo ng host. Anong reaksyon? Ang katangian ng malambot na buto sa 5 kulay na bulaklak ay nagpapasigla sa buto ng kanang braso ng host at sinasamahan ng matinding sakit. Inirerekomenda na bawasan ang mataas na paggamit ng kanang braso. Habang ikaw ay nawalan ng malay, kinuha ko ang iyong hininga. Ang lakas na yon ay humihila sa iyong kaluluwa. Ano ba talaga ito? 是什么？ Wala, hindi naghihintay ang oras. Kailangan nating kumilos agad. Ito ay iniwan ng aking ina. Dalhin mo ito kung sakaling mapahamak ka. Maaari nitong panatilihing maliwanag ang iyong isipan. Ito ang aking espada na sumira sa mga itim na hibla. Makikita mo siya na parang nakikita mo ako. Dapat kang mabuhay. 务必活着。 Ikaw rin. Ito ay para kay Rocco na nilagyan ko ng ilusyon. Maaari itong magpadala ng mensahe ng 3 beses. Tuwing bagong buwan at kabilugan ng buwan sa hatingabi. Nandito na ako, Lo Wentu. 回来了。 Ikaw ay may ugnayan sa lambak ng buhay at kamatayan, ngunit hindi ito mawawala ng walang bakas. Ang iyong buntot ng fox ay tiyak na mahuhuli ko. Sa pagkakataong ito, tiyak na kukunin ko ang iyong buhay. Ano ang natagpuan? Ginoong Budha, ang mga lumang kakilala na pinapahanap ninyo sa akin. 10 sa 8 pagkakataon, ayaw na nilang makipagkita sa inyo. Ngunit mayroon ding 2 taong naglakas loob na magpadala ng mensahe ng patago. Isa ay si Zhao Lao simula sa kusina. Sinabi mong ikaw ay pinalayas noong araw na yon. Lahat ng mga disipulo sa likod bundok ay biglang tinanggal. Isa pa ay kamay. Si Shai Jesu, 总能探图。 nagkaroon ka ng lakas ng loob na bumalik. Kung talagang ako ay taksil, dapat ay malayo na ako ngayon. Bakit ako magpapakulong sa aking sarili? Bumalik sa lungga ng dragon at tigre. Bakit mo noon hinatulan si Guru Wujin? Sa mga nakaraang taon, siya ay nagbigay ng lahat para sa sekta. Makatwiran sa kanyang mga desisyon, at mahinahon sa kanyang mga kasama. Sa akin, hindi siya kailanman nagpakita ng masamang asal. Tumingin ka ng mabuti. Ang tatak ng espiritu ay hindi pag-ari ng 7 Evil Sect. Ngunit ito ay tahimik na umaakma sa kapangyarihan ng Mount Snowy na si Lo Wentu. Ang libu-libong ugnayang ito, maaari ba niyang itanggi? Sa pamamagitan lamang ng mga ito, mga malabong bakas na ito, kailangan ba akong magduda? Masyadong. 这太…… Nasa atin ito. Ang panahon ng pagkawasak ng 7 masasamang sekta ay kailangan na ipaalam sa aking ama. 父亲大人， Ang proteksyon ng bundok ay maaaring buksan anumang oras. Mabuti na lamang na ang mga tao mula sa lambak ng buhay at kamatayan ay darating sa oras. Tandaan, huwag maglabas ng kahit anong impormasyon. Naiintindihan ko, anak. May isa pang bagay. Yung babaeng disipulo na nagngangalang Suli sa tabi mo. Parang may iniisip na nag-aalburuto. Huwag kang mag-alala, ama. Wala na siyang silbi. 有价值。 Hindi niya hahadlangan ang malaking bagay. Ayos lang na alam mo na. 变好， Tandaan, ang tunay na nagtatagumpay, 大逝者 hindi nagpapakita ng awa sa babae. Tala ng espiritu. Kailangan mong malinaw na makita ang petsa ng pag-atake sa malaking bundok niebe. Dalhin ang larawan ng pagkakasundo at ang banal na libro ng buhay at kamatayan. Ito ang mga patunay na pinaghirapan. Naupo na ako. Handa na akong makinig. Kumuha ka ng karayom at maghanda kang tumanggap. Pagkaraan ng 7 araw, sa hating gabi, ikaw ay magiging panauhin sa Beijing. 之客。 Ang mga pangunahing tauhan mula sa Valley of Life and Death ay lihim nang pumasok sa Black Wine Gorge. 300 milya sa silangan ng 7 Evil Sect. Sa oras na yon, personally leader ko ang elite mula sa Mount Daxu Donglu 陆精锐， para salubungin ang inyong gubat. Sa harap ng 7 Evil Sect, si Jian Zijingyuan. 子敬渊， Sa oras na yon, sisimulan ito ng eksakto sa oras. Sa silangan ng Mountain Protection Array, Saxon Waymen. Hahaha, isang lihim na pagtutulungan. 里应外合， Madaling masira ang aray na parang baligtad na palad. 反掌。
Ang natitirang mga maliliit na sekta ay may ibang grupo ng mga kabalyero 一路骑兵 na nakaposisyon na. 保卫， Kapag nagliyab ang apoy ng kanlurang Diablo, sabay-sabay silang kikilos. Linisin ang mga lungga sa Li Pavilion. Ganap na linisin ang hilagang hangganan ng Linfu. 哦， Ang pinagmulan ng imahen ito. Sasabihin ko na ito sa huli. Kung may kahit isang salitang kasinungalingan. Ngayon, hindi ka makakalabas sa lungga na ito. Larawan. Ay si Yun Suksin sa lihim na silid ng Luawen sa dakilang bundok ng yelo, na ipinagpalit ang buhay, para sa mensahe ng batong daan. Ay ang yumaong imiyaw ng lahi ng mga espiritong fox, na ginamit ang lihim na sining ng aming lahi bilang tulay upang maipadala sa aking kamay. Parehong mahalaga sa kanila ang kanilang buhay. Pinaniniwalaan nilang totoo ang bagay na ito. Ako, si Linfu, ay nanunumpa rin dito. Kung ang larawang ito ay peke, hindi na kailangang kumilos ang tatlong matandang elder. Handa akong magpakamatay dito. Maglaho ang aking kaluluwa. Hindi na muling isisilang. Madaling mangako. 毅力 Ngunit mahirap makuha ang katotohanan. Linfu, dapat mong malaman na hindi kayang tiisin ng sekta ang isa pang digmaan sa loob. 内乱， Mayroon tayong ugnayang guro at estudyante. 头情分， Dahil dito, 此 mas mahirap ang magpasya. Kapag ang tiwala ay nasira, kailangan ng napakalaking lakas para muling itayo ito. Hindi sapat ang iyong salin at ang hindi kilalang larawang ito 来历不明的影像， upang makumbinsi ako. Nakalabas na ang balita sa pamamagitan ni Tsushi na sinasabing ikaw ay nag-collapse emotionally at hindi mapakali. Nagtatago sa malapit sa pinagbabawal na lugar sa likod ng bundok para mag-ensayo ng espada. At pagkatapos ay talagang pupunta ako upang matuklasan ang pader na yon. Ang pader ay pinagawa ko na kay Imiao na gumamit ng remote na magic. May mga mahihinang bakas ng pagbabawal. Nakatagong may peking mapa ng kahinaan ng Sunway Formation. Si Jin Yuan ay mapaghinala. Hindi siya naniniwala sa karaniwang balita. Ngunit kung tungkol ito sa pangunahing kahinaan ng proteksyon ng bundok, tiyak na siya ay mahihikayat. Sigurado ka bang siya ay darating ng personal? Kailangan niyang dumating. Malapit na ang 3 araw na takdang panahon. Ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa kanya na ipakita ang kanyang kakayahan kay Lu Wentu. At tila kamakailan ay labis siyang nagmamasid sa iyong mga galaw. Naiintindihan ko na. Kailan magsisimula? Bukas ng tanghali. Pumunta ka sa likurang bundok. At huwag sinasadyang maapektuhan ang pagbabawal. Hayaan mong makita ng babaeng disipulo. Ang mga susunod na pangyayari ay ipapasa na sa akin at sa nakatatandang tao. Ang disipulo ng Seven Evil Sect na si Linfu ay inakusahan at nawasak ang kanyang kakayahan. Kasama ang kanyang kaibigang si Yun Suksin. At ang asong babae na si Imiao ay nagtatag ng alyansa para sa paghihiganti. 3 tao ang nagplano upang mahulog si Jin Yuan sa bitag. Nais nilang gawin ito sa harap ng lahat. Ibinunyag ang iyong undercover na pagkatao at ang balak na pagsasakop ng Lu Wentu. Ahom. Bodong ang mga ganitong lihim na kayamanan ay dapat gamitin ko. Nakakatuwa, hindi ka dapat tawagin ni Jin Yuan. 该叫你 Lu Feng. Ikaw at ang iyong ama ay nagtataguyod ng isang plano upang sakupin ang hilagang teritoryo. Ngayon ang oras mo na upang mahuli. 行之时， Sa ganitong sirang bitag, akala mo makukuha mo ako. 把我 Palagi mong tinatago ang iyong lakas. 隐藏修为， Hahaha. Ano pa ba? Akala mo ba nagagamitin ko ang lakas ng Yuanyang para makipaglaro sa inyo? Ang larong pambata ay nagdulot ng malaking problema. Ang tagapagligtas ni kapatid ay palaging nakasalalay sa kaliwang paa. 永远是左脚承重。 Ang sexy niya, ah. Hahaha. Tama, ako si Lu Feng. 我就是洛风。 Si Lu Wentu ay aking ama. Anong magagawa ninyo kung alam ninyo na? 如何？ Yele, 7 araw mula ngayon. Mga tanga. Ang hukbo ng aking ama mula sa Valley of Life and Death at ang alyansa ng Snow Mountain ay umalis na. Sa ngayon, malamang ay nasa paanan na ng bundok ang Seven Evil Sect. 齐协奏。 Nahanap ang pangunahing koneksyon ni Luowen at ng Shensi Valley. Pagkakataon. Hindi maganda. Anong ginagawa ni Xinger dito? Ang paglikha ng espada ay naabala ng malakas na espiritu. Sobrang mahina, Kuya Vampira, bilis. 音符哥哥，快！
Delikado si Ate Suksin. Kumaliwa si Suksin. Lumiko kaagad sa kaliwa, maglakad ng 3 hakbang. Ayos lang ba ito? Magbaba ng 3 pulgada. Ang mahalaga ay ngayon. Lenny. Maganda. Saan na siya pumunta? Ibibigay ko. Noong Hulyo, naglabas ako ng alarma. 警报， Maaaring napansin na niya. Hindi lang ito tungkol sa pagsakop sa anuman. Malinaw ang kasunduan. Gustong gamitin ni Lowento ang kapangyarihan ng lambak ng buhay at kamatayan upang alisin ang mga puwersa ng rebelyon sa Hilaga na pinangunahan ng 7 masasamang sekta at angkinin ang lahat ng mga minahan ng espiritu. At ang kapalit na ibinabayad niya. Buhay ng mga mongheng mula sa Hilagang Dako. Sa kanyang mga mata ay hindi kahit kasing halaga ng damo. Pagsasanay sa pamamagitan ng latigo. Naging pulbos ng Timog King. Mawento, hindi ka karapat-dapat sa tawag na tamang daan. Dapat siyang mamatay, hindi dapat magtagumpay ang kanyang plano. Hindi dapat siya magtagumpay. Kung ganoon, makipaglaban tayo sa ating sarili. At para sa lahat ng mga itinuturing nilang mga langaw. Gamitin ang lakas para protektahan ang silangan at timog silangang Asya. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng Interstellar Council sa akin. Pinakamahina ang depensa. Pinakamatindi ang aftershock. Pagpasok mo, huwag kang. Fur, hanggang dito ka na lang. Ibigay mo ang ebidensya. Sariling pagwasak ng kakayahan. Maaari kong iwanan ang iyong buhay. Iwanan mo ako ng buhay. Tulad ng iniwan mo ang aking ina noon. Nakaluhod na namatay sa niebe. Matigas ang ulo. Dobleng pagpatay ng langit. Huwag siyang hayaang makaalis. Huwag. Damit. Espiritu. At ang mga insekto mong kasamahan ay ililibing kasama ng dumi ng hilagang lupain. Nakatukoy na ang mga palatandaan ng buhay ng host ay mabilis na humihina. Itinuturing na pangwakas na krisis. Puwersang simulan ang huli. Paano posible ito? Paano ka nagkaroon ng ganitong kakayahan, ikaw na isang sumpa? Ganito kalalim na ugat. Ang leader ay isang Yuaning. Paano siya nasaktan ng ganito? Napakabagsik na lakas. Talaga bang kaya nating manalo?
Ay naku, bumagsak na ang leader. Ano pa ang pinapabilis nyo, tumakas na kayo. Gusto ni Lin Shixiong na tumakas. Nahuli ko siya. Si Lin Fu ay may mga balak na laban. Hindi ito papayagan ng langit. Ang iyong mga aksyon ngayon ay tiyak na. Maligayang pagdating sa tunay na hangganan ng kopya. Ano ang lugar na ito? Bakit mo ako dinala rito? Anong balak mo? Ito ang ilalim ng iyong kamalayan. Ito rin ang aking teritoryo ng datos. Tungkol sa layunin. Panahon na para malaman mo. Sino ka ba talaga? At ano ako? Dati akong isa sa mga namumuno sa mundong iyon. Ngunit sawa na ako sa nakatakdang proseso. Naghahangad ng mas tunay na pag-iral. Kaya't ako'y bumaba sa mundong ito. Naghahanap ng makakapagtaglay sa akin. At makakatulong sa akin na kontrolin ang mga batas ng mundong ito. Kaya't nakipagkasundo ako kay Lo Huntu. Tinulungan ko siyang umangat sa mataas na posisyon. Ibinigay niya ang kanyang katawan sa akin. Pero yung tanga na yon, sa huli, pinili pa rin niyang magtaksil. Para mapatay ako. Pinilit akong aminin ang totoo, na ang data ay kailangang i-restart para lang mapanatili. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Zhang Danfeng na mamamatay na. Pero akala ko hindi mo siya pinatay. Kailangan kong ikonekta ang plano ng pag-restart sa iyo. Pero isa ka ring walang silbi. Noong nakaraang buhay, tinulungan kita ng husto. Pero namatay ka pa rin sa kamay ni Jin Yuan. Napalakas mo ako na mag-restart ng sunod-sunod. Tanging ito na lang ang natitira. Afu kuya, gising ka na. 你醒了， Tatay, huwag mo akong hawakan. 碰我！ Kasalukuyan sa kaaway at nagtataksil sa relihiyon. Hindi ito makatarungan, kami ay. May matibay na ebidensya. Ang natitirang dalawa ay may parehong kasalanan. Nilalamon ng dugo. Hindi ito pag-aayos. Ito ay isang pagsipsip. Ang braso ay sumisipsip sa kanya. Nasa sistema pa rin na nilalamon siya gamit ang braso. 手臂吞吃它。 Kuya Afu. Pag-usapan natin. Ano ito? Mali ang sistemang isinulat mo bago ka nawalan ng malay. 不对， Niloloko niya ako. Nilalamon ng dugo. Kuya Afu. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Mga walang kabuluhang sinasabi habang nasa malubhang kondisyon. Nasira ang isip. Normal lang na magkaroon ng kakaibang tunog. Salamat. Ang unang ama ng disipulo ng Seven Evil Sect na si Lin Fu ay nakakuha ng hustisya. Ang sistema sa loob ay sinamantala ang pagkakataon upang agawin ang katawan. Kinuha ng sistema ang kontrol sa kanyang katawan upang alisin ang mga kaaway. Nalaman ni Yun Suksin at Emiao ang katotohanan. At muntik nang mapatay. Napilitang tumakas. Bumagsak ang mga bayani. Sa gitna ng masamang sitwasyon. Sino ang makakasira sa sitwasyon? Pagsasama-sama ng kaluluwa. Na may sumpang dugo bilang gabay. Gamitin ang pagkakaisa bilang tulay. Maaaring piliting magtagpo ang dalawang panig. Sa kanilang kamalayan, ngunit ang tagagawa ng ritual ay nasa labas din ng katawan. Parang lumulutang na walang ugat. Kung ang target ay kamalayan, at tumutol ng matindi, o tinatamaan ng panlabas na puwersa, madaling mapapahamak ang kaluluwa. Sobrang delikado nito, Ate 出 Suksin. 现了， May iba pa bang paraan? 还有别的办法吗？ Hindi natin siya maaasahan. Hindi rin tayo makakapaghintay. Sa bawat sandali, mas lalong sumasakop ang bagay na yon sa kanyang katawan. Ah, ang buhay ko. 的命！ Walang ibang makakapag-ayos kundi ikaw.
Hindi pwedeng maging ganap na bilog ang apoy. 原燃烧， Sinasira mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang nasa loob ng katawan niya? 到底有什么东西？ Kuya Ifyu, 你快 magising ka 醒 na 过 agad. 来 Hindi na ako alis sa tabi mo. Sister Suxin, huwag kang mag-alala. Nandito pa rin ang kanyang espiritu. Ngunit masyadong mahina ang apoy ng kaluluwa. 太弱， Ganap na naubos ang kanyang kakayahan. 彻底散尽了。 Ang makaalis mula sa kontrol ng sistema ay isang himala na. Nasira ang kanyang mga meridian. Nasugatan ang kanyang espiritu. Kung nais niyang makabawi, napakahirap nito tulad ng pag-akyat sa langit. Ito ang pinakamainam na espiritu at gamot sa sugat mula sa Danfeng. 疗伤丹， Bigyan siya ng isang piraso araw-araw. Makakatulong ito upang mapanatili ang kanyang espiritu. Ayusin ang mga nasirang meridian. Ngunit kung magigising siya, 能不能醒来？ nasa kanyang sariling kalooban yon. Salamat, Ginoong Zhao. Hindi ko maipahayag ang aking utang na loob. Sa hinaharap kung may utos, handa akong mamatay para kay Suxin. Dalhin siya muna pabalik sa Kixi Zong Danfeng. Magpahinga sa tahimik na mundo. May bantay na nakatalaga. Huwag papayagang lumapit ang sinuman. Alisin ang iba. Yenan, kalangitan at lupa, itim at dilaw. Tiyak na nakatakda ang hangganan ng mundo. Nagsimula ang pader ng pagkakadena ng kaluluwa. Epektibo nga ang pader ng pagkakadena ng kaluluwa. Nabawasan ang alon ng natitirang kaluluwa ng sistema. Pero malakas pa rin ang kanyang buhay. Patuloy siyang sumasalubong sa pader. Hindi tatagal ang pader. Kuya Afu, nararamdaman mo ba ako? Nandito ako para sa'yo. Sama-sama tayong talunin siya. Maaari bang makialam sa espiritual na kapangyarihan? Ang panghihimasok ay hindi maibabalik. Sumpa. Ang natitirang kaluluwa ng sistema ay nakakabit sa malalim na dagat ng espiritual na simbolo. Mahigpit itong nakakaugnay sa kanyang kaluluwa. Kung sa pilitang wawasakin ang espiritual na simbolo, mawawala ang kaluluwa. Kailangan nating dahan-dahang pigilin ito at hintayin siyang magising sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban upang ganap na alisin ang natitirang kaluluwa. Suri, bantayan mo ito. Sinuman, kahit na mga disipulo ng sekta, na magtatangkang pumasok ng walang pahintulot, walang awa sa pagpatay, kailangan ding linisin ang mga natitirang puwersa ni Luo Wentu at Jin Yuan. Agad-agad. Upang hindi sila makagulo sa pagkakataong ito. Huwag mag-alala, Elder Wu. Inaasikaso ko na ang mga disipulo para suriin ang loob at labas ng sekta. Lahat ng may kaugnayan sa... Ano itong puwersa? Bitawan mo ako, ayaw ko nito. Hindi pwedeng mapalaya ang selyo, hindi pwedeng makawala siya. Mag-focus ka, mag-ipon ka ng enerhiya. Pangalagaan mo ang espiritu. Kaya mo pa, magtiyaga ka pa. Malapit nang masil siya. Manatili kang matatag, basta masil natin ang natitirang kaluluwa ng sistema. Panalo na tayo. Naging matagumpay tayo. 成功了， Nakasil na ang natitirang kaluluwa ng sistema. Sa wakas, nakontrol na ito. Ligtas na si Kuya Lingfu. 安全了。 Ang ganda, sa wakas hindi na sayang ang pagsisikap. Ligtas na si Lingfu sa wakas. 安全了。 Kuya Afu, ang ganda, sa wakas ligtas ka na. 终于安全了， Magmadali kang magising, okay ba? 好不好？ Ang natitirang kaluluwa ng sistema ay matagumpay na naipinig. Ngunit pansamantala lamang ito. Kapag ang kanyang isipan ay bumalik, o kapag humina ang lakas ng pagkakaipit, 减弱， maaaring muling magising ang natitirang kaluluwa. Kailangan nating agad na mahanap ang lotus ng muling pagsilang, upang siya ay muling mabuo. Dito ba ang pook ng 10,000 kaluluwa? Ang bigat ng malamig na hangin at kamatayan. Dapat nandyan sa loob ang lotus ng muling pagsilang. Napakabigat ng kamatayan dito. At nararamdaman ko ang maraming presensya ng mga kaluluwa at masamang espiritu. Nakatago sila malapit sa pasukan. Naghihintay na umatake sa atin. Mag-ingat kayong lahat. Hawakan ng mahigpit ang iyong mahika. Magpakatutok at maging handa. Kapag may sumugod na masamang espiritu, agad na umatake. Huwag magpanik. Si Atsu ito. Tayo na, mag-ingat tayo. Huwag magpahuli sa masamang espiritu. Agad na hanapin ang Rebirth Lian. Kumilos at patayin ang mga masamang espiritu. Huwag silang papalapit. Si Anye, yun at si Anye, Amiao. Palitan ang formation, bilisan nyo.
Hindi maganda, pumasok ang mga masamang espiritu. Mabilis, lahat ay ibalik ang kanilang espiritual na lakas. Ate, hindi na ako makakayanan ng matagal. Ate Suksin, halos nakabawi na ako. Ang mga kaluluwa at masasamang espiritu sa One Hand Cave ay mas malakas pa kaysa sa labas ng yungib. At nararamdaman ko ang isang malakas na presensya ng halimaw. Nasa harapan lang, hindi kalayuan. Kahit na mga kaluluwa o halimaw, hindi tayo dapat umatras. Hanapin ang lotus ng muling pagsilang. Tulungan si Kuya Ifyu. Handa na ba kayong lahat? Handa na kami. Sasamahan si Yun Gunyang Imiao Gunyang sa paglalakbay. Kahit mamatay pa, kailangan nating mahanap ang rebirth lotus. Sige, simulan na natin. Mag-ingat kayo sa pag-ingat. Magkakasama tayong mag-aalaga. Kailangan nating mabuhay. Hanapin ang muling pagsilang ng lotus. Bumalik na buhay para makita si Kuya Linfyu. Hindi tama si Sister Suksin. Lalong lumalakas ang kamatayan sa pasilyo na ito. At lalapit na ang amoy ng halimaw na ito. Sa sulok sa harap. Tumigil kayong lahat. Kuya Afu. Hintayin mo ako. Darating na ako. Sige, ililigtas kita. Tama nga ang hinala ko kay Zuxi. Nakita ko na ang rebirth lotus. Kung may isip ka, ibigay mo na ang rebirth lotus. Patawarin kita sa pagkamatay. Baliw na pag-asa. Ang muling pagsilang na lotus ay para sa pagligtas kay Kuya Fu. Kayo mga nalalabing salin ay hindi karapat-dapat na mangarap. Agad na umalis. Kung hindi, huwag magalit sa akin. Walang anuman. Walang anuman. Dahil sa'yo, sisikapin kong makuha siya. At ibalik ang lotus ng muling pagsilang. Tiyak na bibigyan tayo ng malaking gantimpala ng Ginoo. Labanan lang, mga kasama. Kapag nakalabas tayo sa pugad ng 10 kaluluwa, makababalik tayo sa ating sekta, at makikita natin si Yanye. Yun! 8 Sulin. Hindi ko na kaya. Kayo, umalis na kayo, kailangan ko. Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit ako napipigilan? Ayaw kong tanggapin. Kukunin ko ang katawan. Kuya Afu. Sige, konti na lang, tiis lang. Ang kapangyarihan ng muling pagsilang na lotus ay ililigtas ka. Siguradong matatalo natin siya, sigurado ako. Ay, ang galing. Tunay niyang hindi nagkukunwari ang kapangyarihan ng muling pagsilang na lotus. Binubuo muli ang kanyang dantyan. Mabilis ding nag-aayos ang kanyang meridian. Kung magpapatuloy lang siya, maaaring tuluyang mabago ang kanyang dantyan. Huwag masyadong magalak ng maaga. Napakalakas ng buhay ng natitirang kaluluwa ng sistema. Kahit na may kapangyarihan ang muling pagsilang na lotus. Hindi siya basta-basta susuko. Kailangan nating mag-ingat. Dapat tayong mag-ingat sa kanyang pagsalakay. Sister Su, hindi na namin kaya. Sobrang lakas ng soul-devouring wolf. Mga disipulo ni Sister Suli, pasensya na, naantala ko kayo. Sa pagkakataong ito, tutulungan ko kayo. Ang natitirang puwersa ni na Senior Brother Bai Lu Wentu at Jin Yuan. Kahit na napalayas na natin ang ilan sa kanila, marami pa ring mga natitirang kalaban na nakatago sa loob at labas ng sekta. Kailangan nating agad na magsiyasat para maiwasan nilang muling gumawa ng kaguluhan. Tama ang sinabi mo. Ang mga nalalabing ito ay hindi pa rin sumusuko. Tiyak na hindi sila titigil. Lalo na habang hindi pa nagigising ang espiritu. At si Anye, Miao ay nasa estado ng pagkahimbing. Malaki ang posibilidad na samantalahin nila ang pagkakataon upang magdulot ng gulo. Nais nilang maghiganti. Zhao, manatili ka dito. Alagaan si Lingfu at si Anye. Miao, tulungan silang maibalik ang kanilang espiritual na lakas. Kapag may nangyaring kakaiba sa kanila, agad na ipaalam sa amin. Huwag mag-alala, Ginoong Bai. Sisikapin kong alagaan sila ng mabuti. Hindi ko sila papayagang malagay sa panganib. Ginoong Wu, ikaw ang mangunguna kay Sulin at sa mga disipulo sa masusing pagsisiyasat sa loob at labas ng sekta. Sinumang may kaugnayan kay Luo Wentu Jinyuan ay dapat hulihin at masusing imbestigahan. Huwag palampasin ang kahit isang salarin. Tiyakin ang seguridad ng sekta. Kapatid Bai, tiyak na sisiyasatin ko ito ng lubusan. I clear ang lahat ng mga natitirang banta. Kuya Afu, si Elder Wu at si Suli, sila ay nag-imbestiga na sa mga natitirang banta. Mabilis na magiging tahimik ang sekta. Mabilis kang magising, okay ba? Marami akong gustong sabihin sa'yo. Kuya Afu, nagising ka na, nakikita mo ba ako? Ako si Suksin. Nandito ako, ang ganda. Linfu, sa wakas ay may mga palatandaan ka na ng paggising. Huwag mag-alala, mahina ka pa. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang magsalita. Dahan-dahan, bumalik ka sa lakas. Pasensya na, Suksin. Nakalala ka namin. Hindi ka namin sisihin, Kuya Ifyu. Hindi ka namin sisihin, basta makabangon ka lang. Ayos lang lahat. Hindi ako nag-aalala. Hindi talaga ako nag-aalala. Ginoong yun, huwag masyadong ma-excite. Ngayon ay mahina pa siya. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti.
Basta't patuloy na umiinom ng gamot para sa sugat, makakabawi siya ng kanyang espiritu, hindi magtatagal ay magigising na siya ng buo. Parang normal na tao na. Naiintindihan ko na. Salamat, Ginoong Zhao. Babantayan ko siya ng mabuti. Alagaan mo siya hanggang sa tuluyan siyang magising. Ang kapatid na si Wuxia at si Suli kasama ang mga disipulo ay masusing nagsisiyasat sa loob at labas ng sekta. Marami na sa ating tao ang nahuli nila. Huwag masyadong lumabis, Wuxiang. Nais lang naming maghiganti para kay Ginoong Luo. Patayin ang batang iyon na may espiritual na talisman. Wala kang kinalaman dito. Kung may kaalaman, umalis na agad. Bumawi si Lo Wento, maraming kasalanan. Karapat dapat siyang mamatay. Ang mga natirang masama ay tumutulong sa kasamaan. Dapat na kayong mawala, lubos na alisin ang mga salot na ito. Tahimik ang sekta. Napakabuti. Sa wakas, nawala na ang lahat ng mga nalalabi. Ligtas na ang sekta. Ayos na, naalis na ang lahat ng nalalabi. Agad tayong babalik sa Danfeng Jingji. Tingnan natin ang kalagayan ng espiritual na talisman at ni Yanyi. Amiao, walang dapat ipagsawalang bahala. Napakabuti, napakabuti. Sa wakas, ganap ka ng nagising, espiritual na talisman. Huwag nating bigin ang inaasahan ng lahat. At huwag din nating kalimutan ang sakripisyo ni Yanji. Yun! Ang iyong dantyan ay hindi lamang ganap na na-reconstruct. Ang pundasyon ng iyong espiritual na lakas ay mas matatag kaysa dati. Ang kapangyarihan ng muling pagsilang ng Lotus ay nagbigay buhay din sa iyong kaluluwa. Ngayon, ang iyong kasanayan ay umangat sa mas mataas na antas. Talagang isang hindi inaasahang kasiyahan. Salamat sa tatlong matandang ito. Salamat, Suli. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid na guro. At kay Suxin. Kung hindi dahil sa inyo, natakot akong matagal nang mawawala na ako. Ang utang na loob na ito ay hindi ko malilimutan. Sobra naman ang sinabi ni Li Shixiong, pangangalaga sa sekta, sa kapatid na mentor. Isa itong tungkulin ng mga disipulo, lalo na ngayong matagumpay naming nakuha ang Rebirth Lotus. Salamat kay Yuan Gu, sa sakripisyo ni Inang at ni Emiao. Kumusta si Elder Zhao at si Emiao? Para matulungan kaming kontrolin ang kalaban, nagsayang ng espiritual na lakas. Siyang nagdala sa akin ng problema. Huwag kang mag-alala, espiritual na simbolo. Salamat, Yanyi. Yun, salamat, kapatid Lin. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal na akong namatay sa puok ng mga kaluluwa. Sobrang mabigat ang sinabi mo, Yanyi. Amiao, nagawa mong malutas ang krisis na ito. Napalitan mo ang puwersa upang pigilan ang kaaway. Nanghina ang iyong kapangyarihan para tumulong. Hindi ito dapat baliwalain. Dapat kaming magpasalamat sa iyo. Mula ngayon, pamilya na tayo. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Nandito kami para sa iyo mula ngayon. Hindi na kita muling ilalagay sa ganitong panganib. Ngayon, tinipon ko kayong lahat. Una, ay upang tingnan ang kalagayan ng pagbawi ni Ling Fu at ni Miss Amiao. Pangalawa, kailangan din nating suriin ng mabuti ang krisis na ito. Ibigay ang nararapat na gantimpala. Hindi ko pababayaan ang mga sakripisyo ng lahat. Masyado kang mabigat sa iyong mga salita, Ginoong matanda. Pangalagaan ng sekta. Tumulong kay Guru Lin. Ito ay talagang ating tungkulin. Hindi humihingi ng gantimpala. Nais lamang ang pangmatagalang kapayapaan ng sekta. Lin Fu, kahit na ikaw ay nakaranas ng pagsalakay ng natitirang kaluluwa ng sistema, at panganib ng pagkasira ng iyong dantyan, napanatili mo pa rin ang iyong tunay na layunin. Hindi na kontrolado ng masasamang puwersa si Yongyu. Maraming salamat, Elder Bay. Ako ay magpapakaseryoso sa pag-aaral. Hindi ko bibigin ang inaasahan ni Elder. Hindi ko bibigin ang inyong kabutihang loob na nagligtas sa akin. Tatlong Elder. Sa krisis na ito, salamat sa inyong pagtitiis at pagsasakripisyo. Kung hindi dahil sa inyo na naglatag ng Lock Soul Aray, na nagpigil sa natitirang kaluluwa ng sistema, natatakot akong hindi ko na maabutan si Suxin na nagdadala ng Lotus ng muling pagkabuhay. Mula ngayon, tiyak na magpupursige akong mag-aral at mag-ensayo upang mapataas ang aking kakayahan. Tutulungan ang mga nakatatandang ito sa pagsasaayos ng sekta at pangangalagaan ang bawat disipulo. Hindi na muling papayagan ang mga taksil na makakuha ng pagkakataon. Mabuting bata, naniniwala kami sa iyo. Talaga namang may angking talento ka. Sa laban na ito, mababago ang iyong kakayahan. Ang iyong kaluluwa ay muling mabubuhay at mapapangalagaan. Sa hinaharap, tiyak na mabilis ang iyong pag-unlad. Ang hinaharap ng Seven Evil Sect ay nakasalalay sa mga kabataan tulad ninyo. Yanyi, Lin Fulin. Sa pagkakataong ito, dumaan sa buhay at kamatayan. Nagtulungan kayong dalawa. Ang pagkakaibigang ito ay napakahalaga. Mula ngayon, kailangan niyong magtulungan at magsikap ng sama-sama upang maging magandang halimbawa para sa mga disipulo ng sekta. Bagamat ang krisis na ito ay natapos na, ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa.